By the way, I'm Nico Pangineo. Siya naman si Angel ang aking de facto. So, we're both working together sa isang company. Sus, ang OA mo, ang kalat daw. No, hindi natin ayusin yan for the sake of video. So, ang topic natin today is anong difference ng Australia sa Philippines? Work. So, less stressful siya compared sa work experience ko sa Philippines. Natatawa ako kasi sinabi mo, less stress daw sa work kasi alam niyo kung bakit kami lang kasing dalawa yung nasa kami lang dalawa yung nasa shop. Madali mag-communicate. Yun. Hindi, pag sinabi namin dalawa kami sa isang company, hindi yung parang yung malaking company tas you're working with somebody else na maraming ganyan na nakaupo sa computer. Hindi. Sa isang shop kami tas kami lang dalawa. Kaya less stress talaga tas walang manager. So go! Yun nga, less stress. Tapos, when it comes sa salary, per hour yung bayad dito. Unlike sa Philippines na para siyang bulto na for the whole month na siya, basic salary. Dito per hour yung work. So, yun yung isa sa mga differences. So, less stress and the way they pay you when it comes sa salary. At saka, yung mga boss dito is parang mga friend mo lang sila, so you're like in the same level. First name basis sila, kahit boss mo siya, manager, regional manager, owner. Talagang kung ano yung first name nila, yun ang itatawag mo. Sa atin kasi, kunwari, old employee tas versus current employee, ang tawag mo na agad is idol, sir, boss, kasi nauna sila sa'yo. Dito hindi ganun. Nawawala yung superiority. Ganun. Tapos, And siguro the way na i-manage kasi usually sa Philippines more on lalapit ka muna sa boss mo, like supervisor mo or manager mo. Dito we can talk directly sa owner ng company. So unlike sa Philippines na parang may hierarchy may level level approach parang ganun. Yan. Nag-training kami together tapos pag nasa shop ako, andito siya sa bahay. Pag nasa bahay siya, ako naman ang nasa work. So, ayun. Ano pa ako pala. Napansin ko lang din, nung nag-start ako mag-work dito sa Australia, for example, ang out nyo is 5 p.m. Diba? Sa Pilipinas, 5 magka-clock out ka. Dito, nagka-clock out sila 4:50 or 4:55, ganyan. Umaalis na sila. Tsaka sorry, hindi uso dito yung clock in, clock out. Meron pa rin mga gumagawa, pero most of the time is hindi siya uso yung mag-biometrics, hindi ganun dito. Parang paper lang or application lang ang clock in. Flexible sa schedule. Ay, oo, flexible. Sa Philippines, ikaw mag-a-adjust kung ano yung ibibigay nilang schedule sa'yo, ganyan. Pero dito, you can request, you can tell them kung anong schedule ka lang pwede, or anong oras. And then, sila yung, as much as possible, sila yung mag-a-adjust para ma-meet yung needs mo when it comes to scheduling. At isa pa, student ako, diba? Sila yung nag-a-adjust talaga. Pag sinabi mo na, ay, meron akong ganyan, meron akong pasok sa ganyan, meron akong exam. Okay, sige, i-adjust natin. Merong mag-reliebo, ganyan. Ganun yung parang sila talaga nag-a-adjust sa schedule ng student. Ayun. Ano pa? Last that I can think of yung sa leave. Parang sa scheduling na rin. Hindi ganun kahirap mag-file ng leave. Nung nasa Pilipinas kami, grabe ang hirap mag-file ng leave. Kailangan mong pumila. By the way, kami dalawa ay nag-work dati sa call center sa Pilipinas. Yan, magka-team kami. So, sa Pilipinas, magka-team kami. Dito, magka-team pa rin kami. Ayan, tapos ano pa? Yan, yun lang. So, more on yung stress sa work. Hindi ko ba sabing wala. Meron, pero sobrang minimal. Salary, and then scheduling, leave, filing ng leave, and the way you interact sa superiors mo. So, yun. So, ayun, hindi namin alam kung nasabi na namin lahat, pero if you have any experience regarding on that,
please share this with please share it with us. Like and subscribe. See you sa next vlog. Bye-bye.